Sir, good day, sir. We are from TSU Binmali Campus and we are conducting an academic study or research entitled Factors Influencing Protective Gear Utilization Among Motorcycle Riders in Lingayen, Pangasinan. I am RC Manawis, the team leader of this research. I am Stephanie Gisman dapat, sir. I'm Katrina Nomen, sir. I'm Jantay Kasangla. And we would like to request your participation in this interview to share your insights and experience as a traffic enforcer. Sir, the information you will provide will be used solely for the successful completion of this research and for academic purposes only. Rest assured that your response will be treated with utmost confidentiality and will not be used for any purpose other than this study. So, part 1 po, sir, is profile of the respondent. Sir, it is okay, sir, if wag nyo pong sabihin, sir, yung name, pero it's up to you, sir, if gusto po ninyong sabihin yung name ninyo, sir. Ano pong name nyo, sir? I'm PEMS Police Executive Master Sergeant Amador D. Nazareno III. I'm currently designated as Municipal Executive Senior Police Officer of Lingayen Police Station. Medyo matagal na ako sa service. Mag-going 23 years in service na ako. Yung as of traffic enforce, sir, medyo matagal din ang experience ko diyan kasi nakahawak ako dati dati akong naging puso chief ng Lingayen po. Sir, let's go to the part 2 or the level of regulatory enforcement factors. In your experience, how effectively are motorcycle protective gear regulations currently enforced in Lingayen? Specifically, regarding the types of violations you prioritize, the frequency of patrols or checkpoints, and whether you believe existing laws provide a sufficient framework for ensuring rider compliance. Masasabi ko dyan kasi medyo matagal na rin tayo sa traffic. Nag-handle tayo ng traffic management, saka naging investigador tayo. Mostly naman na nakakatulong sa mga motorists is yung protective gear ay yung helmet. Kasi yung protective helmet, may batas po tayo dyan ng Helmet Law of 2009. Yun, dinisign po yung helmet law para maproteksyonan yung mga motorist na gumagamit ng single motorcycle para po makaiwas sa disgrasya. For example, nung hindi tayo naghihigpit, nung wala pa to yung helmet law, pag nadidisgrasya sila, mostly pag na-involve yung ulo, fatality yan or yung nagkakaroon sila ng yung brain damage kasi parang for example may nahawakan kaming kaso na nagmumotor, nahulog, nabasag yung ulo, o yun, gumastos sila ng napakarami dahil sa ulo nga. Nung naghigpit na rin tayo sa paggamit ng helmet, yun, medyo nabawasan. Pag may mga disgrasya, everyday naman may vehicular incident tayo. Everyday naman pag yung mga involved gumagamit ng protective helmet, mostly na-settle natin on spot or kasi minor lang kunwari sa experience namin kung may helmet yung dalawa, nagkagasgasan, parehas lang. Sabi nung isa, "Sir, may damage ako. Yung motor ko, saka may injury ako. Ikaw, sir, may injury, may damage rin. Kanya-kanya na lang," sabi. Pero iba ang usapan pag hindi naka-helmet. Kasi kung minsan pinipinding namin yung nabasag yung ulo, syempre under observation yon. Kasi may experience na rin kami na
pinakawalan yung involved parties yung isang driver kasi akala namin normal, yung pala basag na yung ulo, naka-hemorrhage na o maya-maya patay na pala. Kaya mas mahirap kasi yung hindi magsuot ng helmet kasi talagang under observation. Hindi namin pinakakawalan yung isang respondent or isang driver kung hindi sila nagkaayos na yung family nila na nagkausap ng maganda, tapos sir, sagutin niya yung pampagamot, ganon. Basta magkaroon sila ng verbal agreement na talagang mag-ayos sila. That's the time na yun, siyempre para hindi may trabaho rin natin maririlis natin para ganun. Sir, sa kabuuan sir nung sinabi niyo sir, gaano niyo masasabi sir na effective sir yung regulation na ginagawa ninyo sir pagdating sa helmet ganun or any other protective gear sir? Kasi yung Pangasinan PPO ngayon, sa amin, nagkakaroon kami ng checkpoint. 6 times na nag-checkpoint kami. A day yan, sir? A day po yan? A day. May oras. Kunwari lang 8 to 9 kami ang checkpoint namin. Sa banda doon, may 9 to 10. Kaya, lahat ng dadaanan nyo, kunwari 8 to 9, first district. 9 to 10 yung second district, parang gano'n. Kaya pag nagsimula kayo sa Bulinaw, gano'n, Infanta, pag bawat nyo, parang diretso yung checkpoint, yung gano'n. Effective naman kasi sa amin, nakakahuli kami ng hindi nagsusuot ng helmet. Yun ang isa rin na namin. Yung chinecheck rin namin, yung mga walang side mirror, mga ganon, mga basta, tapos chinecheck natin yung ORCR, driver's license, para alam natin na yung driver ay may karapatan siyang gumamit ng sasakyan o kalsada. Yun yung preventive namin para iwas, kasi yung may mga kabataan na tinakas nila yung motor nila, sasakyan nila, yun naman, yung pala, syempre, hindi nila alam, hindi sila nagseminar, yung mga traffic rules and regulations. Kaya, mostly may mga nadidisgrasya talaga kasi hindi sila familiar, lalo na yung mga minor. Kaya, naghihigpit din tayo dyan. Saka yung ginagawa naming checkpoint, in addition, napakalaki na crime prevention yun. Kasi yung checkpoint, just in case, sample, tumatakbo yung niya, pinara namin sa checkpoint. Sasabihin namin, sir, checkpoint, good morning sir, checkpoint tayo. Pwedeng makita yung ORCR license, syempre ibibis namin yon. Dapat yung papilis nila dapat nakarehistro sa kanila, or kung hindi man nakarehistro sa kanila, talagang bini-verify namin. Tapos may kasi may mga instances na hindi nila dala yung ORCR, karnap na pala. Or kung wala silang ORCR or driver's license, temporary hold yung motorcycle nila for verification. Kasi may mga iba dyan, kung nakarnap nila o ninakaw nila, hindi na babalikan. Kung hindi binalikan, i-flash alarm namin. May motorcycle kami na na-check sa checkpoint, ganitong plate number, maya-maya may kukuha na, sir, naka-blatter yan, na wala yung ganito, yun yung mga measures namin sa paghigpit din ng traffic violation. Lahat na ang minakaano namin. Tapos yung oplansita, yung sa 10 oras ng gabi, pag medyo sinisita namin, sir, saan po kayo galing? Saan po paruroonan? Ganon. Or chine-check namin yung nakatambay dyan sa mga establishment. Tinitigilan namin yan. Yun yung mga measures namin. Pag-check ng mga vehicles. Pero sa aming in plain view lang. Maliban lang kung may
ano na nangyaring krimen, yung mga ganon, plain view doctrine, or talagang kailangan na i-spot check kasi may mga ganon na instances eh. Saka chinecheck din namin yung mga maingay, yung tambucho, yun kasi yung mga magulang or lola na natutulog na ng sa ingay nila, nagigising sila. Na-experience nyo yan siguro. What are the most frequent protective gear violations you observe among motorcycle riders? And which of these do you find most concerning for road safety, particularly regarding how riders typically react when they are apprehended? Ganito naman yan. Yung sa talaga marami, although alam nila na yung checkpoint or talagang gumagamit ng helmet, marami pa talaga yung hindi gumagamit. Oo, or gumamit ng nutshell, hindi proper, yung walang ICC sticker. Yung mga nutshell lang, yung pag nabagsak ka, basag din yung Basag din. Oo. Number 1 yon, helmet. Although kahit anong higpit natin, minsan kung papansinin nyo, pag hindi na kami nag-checkpoint or gabi na, sasabihin ng tao, hindi na mag-helmet yan. Yes. Kasi ang aksidente naman, walang pinipiling oras yan eh. Kahit alas 12 ng umaga, kahit alas 12 ng madaling araw, porque alas 12 ba ng madaling araw, hindi ka ma-involve sa incident na traffic, ay accident. Di ba? Mayroon na eh. Kaya yun yung problema sa mga motorist minsan. Kahit nahuli na, minsan talaga, hindi hindi gumagamit pa ng helmet. Number 2, yung na nabanggit kanina, yung wearing of reflectorized vest. Sa akin as a motorist, in my experience, as a PNP din, marami na rin tayong dyan. Minsan kasi yung mga ilaw ng mga sasakyan, medyo may sa kalumaan na, medyo hindi na masyadong makita. O yun. Ang ng reflectorized vest, malayo ka pa lang, nakikita mo na parang kumikinang eh, parang nakakasilaw eh. Doon mo maano na may nasa harap mo na. Kasi hindi naman lahat ng yung mga